Yes, oo, pag na-include na sa order of business at kung hindi pa naman ito mare-refer sa Justice Committee, pwede nang pagbotohan ng plenaryo. Pag nakuha yung one-third na number, ay maaari na itong ipadala agad sa Senado para dun sa pagsisimula sana ng trial. Mag-proceed forthwith, kumbaga, dun sa trial. But Kung hindi naman, kung diretso sa House Committee on Justice, makikita natin na pagdadaanan nito yung proseso ng parang doon sa impeachment complaint, no, na verified laban kay Pangulong Marcos Jr. na nagkaroon muna ng determination ng sufficiency in form at yung determination ng sufficiency in substance. Ma'am, just to be clear, so basta hindi pa umaabot dun sa, hindi pa nare-refer sa Justice Committee. Yes, hindi pa pero nare-refer sa nasa House. Speaker's Office na. Kumbaga Yes. ilagay na sa order of business. At any time within the 10 session days ay pwedeng i-endorse ng one-third ng Kongreso, and that is the fast track mode. Yes. Pero ano po yung prerequisites for that, especially with regard to yung mga requirements for sabi ng Korte Suprema, sufficient proof or evidence to prove the charges? Well, I think that would need a third of the vote of the House of Representatives, of the whole of members. So, that's one. And as for doon sa kaya nga fast track, so hindi na siya dadaan doon sa normal no na process na nagkaroon ng deliberation, yung committee members lang. Ngayon, I will have the plenary members voting on the verified impeachment complaint. Yes, ma'am. No, I mean, ma'am, kasi di ba dun sa Supreme Court decisions, July and last week, ang sabi ng Korte Suprema, due process daw eh. Kailangan mag-provide as well ng sufficient evidence to prove the charges. Dun pa lang sa complaint eh. Pag diidaan sa fast track, requirement ba na lahat ng one-third na mag-endorse, for example, dun sa impeachment complaint, should they have already had access to all the necessary evidence to prove, and should they have perused it? Alam mo kasi, yung July decision kasi parang may requirement pa na kailangan na masiguro na nabasa nila ng maigi. Yes, yung nabasa ng lahat, oo. I don't know how that's going to be proven or how that's going to be established. Any idea how that works? Nililinaw din natin yan sa Committee on Rules ng House of Representatives kasi meron ding iba-ibang interpretation at meron din tayong mga miyembro na kumbaga nagpapahayag din naman na hindi pa rin sang-ayon doon sa naging Supreme Court decision. Kaya kung sa amin lang as one of the endorsers, we would prefer the committee deliberation so that the people can see that the verified. Well, hindi lang yon, mahahalata din 'di ba na bakit yung impeachment complaint kay Pangulong Marcos Jr. kumbaga nag-undergo ng committee deliberation, bakit ito hindi. So we hope na dapat magkaroon din ng committee deliberation pagdating dito at makita na malinaw talaga yung batayan para ma-impeach si VP Sara dun sa grounds ng number 1 yung questionable na paggamit ng confidential funds, yung napakaraming skema ng fabrication including yung paggamit ng mga Mary Grace Piatos, pare-parehong handwriting, ganun din yung mismong hindi respeto doon sa kapangyarihan ng oversight ng Kongreso na mag-imbestiga pagdating sa pag-implement ng mga programa at paggamit ng mga pampublikong pondo.